Mundo ng mga espiritu. Huwag niyo kaming gabalain. Nananahimik kami. Ay ang Spirit of the Glass. Alam naman natin pareho na nakakatakot ang larong ito, kaya ginawa itong katuwaan ng mga kabataan upang manakot sa kanilang mga kaibigan. Pero wag niyong gawin ito, lalong lalo na kung hindi kayo sigurado kung ano ang mapapakawalan ninyong mga espiritu. At kapag gumalaw na ito, nagpapahiwatig ito na mayroon ng espiritu sa iyong paligid. Maaari itong kaibigan o maaari itong isang demonyo, maaari isang elemento. Kaya mga kaibigan, mag-iingat sa paggamit ng Spirit of the Glass kasi baka makalimutan ninyong isira o isarado ang ritual. Maaari itong sumama sa inyong tahanan at sa inyong pamamahay. Kaya ang paggambala ay hindi maaaring gawin sa inyong tahanan o sa inyong pamilya dahil ito ay nakakatakot at maaari mong ikapahamak. Ang nakakatakot ito kaibigan, baka hindi mo masara ang ritual at maaari itong sumama sa inyong tahanan at maaari mo itong ikapahamak. Ang ritual na ito ay para lamang sa mga eksperto sa paggamit at pag-usal dahil pag nagkamali ka dito ay ikaw mismo ay mapapahamak dahil sa pagbubulabog sa mga espiritu o mga kaluluwang ligaw. Mga kaibigan, hindi ito magandang gawin. Nararapat lamang ito sa mga taong eksperto sa pag-usal o pagbanggit ng mga Latin words. At baka magdulot ito ng kapahamakan sa inyong sarili. Mga kaibigan, hindi ako nananakot. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang mga Latin words ay hindi na maaaring banggitin ni numan, lalong-lalo na kung hindi nararapat sa iyo at hindi nararapat usalin. Ang mga Latin words na ito mga kaibigan ay hindi maganda para sa mga taong ginagawang laruan ang Spirit of the Glass. Kasi minsan ginagawa itong katuwaan ng mga magkakaibigan upang manakot sa kanilang mga kasama o kasamahan. Ang hindi nila alam ay nasa gitna na sila ng panganib at kapahamakan. Pangalawa sa ating listahan ay ang tarot. Ang tarot mga kaibigan ay hindi magandang laro mga kaibigan. Ito ay isang laro na maaaring ikapahamak mo, lalong-lalo na kung ikaw ay hindi eksperto dahil ang tarot ay mapanganib. Kadalasan dito, ang nagmamayari sa tarot o sa barahang ito ay dinadala ito hanggang sa hukay kasi baka ito'y magamit ng mga taong walang alam. Baka ito'y paglaruan at maaaring ikapahamak ng taong naglaro nito. Mga kaibigan, ang tarot ay kadalasan ang gumagamit lang nito ay ang mga pinagkalooban o ihinabilin sa mga kamag-anak. Yun lang ang maaaring maglaro nito dahil kung ang ibang tao at hindi eksperto maaaring mapahamak. Kadalasan dito mga kaibigan ay ang taong nagmamayari at namayapa na ay dinadala ito sa hukay upang wala nang magambalang espiritu ang mga taong walang alam na naglalaro ng tarot. Ang tarot kasi ay isang card o isang baraha na ginagamit upang makausap ang mga taong namayapa. Kaya kung makakita ka ng tarot na ginagamit ng mga kasama mo, ay huwag mo na itong subukan gamitin. Mga kaibigan, ang tarot ay isa itong baraha na ginagamit upang makausap ang mga kaluluwang namayapa na. Pero mga kaibigan, huwag nyo itong gayahin dahil ang tarot ay isang mapanganib. Ang kadalasan kasi dito, kapag namayapa na ang nagmamayari dito, ay nag-iiwan ito ng isang sumpa sa barahang ito. Kaya huwag niyong subukan na galawin ito dahil maaaring magpakawala kayo ng mga demonyo at espiritu masasama. Kaya mga kaibigan, huwag nyo na itong subukan. Mapapahamak lamang kayo. Ang kadalasan kasing gumagamit nito ay ang mga espiritista na nagmamayari ng tarot dahil ito ay expert na sa mga usal at maaari nila itong gamitin upang makausap ang iyong kaibigan o kamag-anak o mga magulang na namayapa na. Ginagamit kasi ito ng mga espiritista upang madali ang pagkonekta nila sa mga espiritu na namayapa na para mas madali ang komunikasyon. Kaya ginagamitan nila ng tarot. Kaya mga kaibigan, huwag niyong subukan ito dahil masyadong delikado. Bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pakihit na rin po ng notification bell
para maging updated lagi sa video ni Boy Hanot na i-upload. Mag-upload tayo ng isang beses isang linggo. Mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Espiritu. Huwag niyo kaming gambalain.